Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Laura, 73 years old. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong mid-70s. 24 lang ako noon, walang tamang gabay ng magulang, isang dalagang puno ng puot at galit sa dibdib. Edad 13 lang ako nang maulila. Ang nakakalungkot lang dahil lamang yon sa simpleng away bata na pinalaki ng mga magulang ang kaguluhan. Sa katunayan niyan, pinabarang ng hindi nakikilalang mga tao ang aking mama at papa. Ang naging pagkakamali ko lang, nakipag-away ako sa isang babaeng sinadya kong daanan. Nagalit siya nang singilin ko siya sa kanilang utang na utos din naman ng aking mga magulang. Naging palaboy na ako simula noon, kung saan-saan na ako nakarating hanggang sa magkakilala kami ni Paeng. Mabait ang nanay at tatay ng lalaki. Sa katunayan, itinuring nila akong parang tunay na anak. Niwala akong naririnig na pagtutol sa bibig ni Paeng nang ampunin nila ako. Kaya naman mas naging malapit ako sa kanya. Nang magdalaga at binata na kami, magkasama kaming nagpupunta sa kagubatan, nangunguha ng panggatong at namimingwit. Para lubos ninyong maintindihan ang aking kwento, sisimulan ko po nung ako'y magdadalaga na. Paeng, mukhang marami tayong nakuha ngayon ah. Oo nga, siguradong matutuwa nito si nanay at tatay. Salamat na lang kamo at naging mapagbigay sa atin ng kalikasan. Hirap tayo sa buhay pero nakakaraos naman kahit papaano. Alam mo kung bakit? Bakit? Kaya kami siniswerte dahil kasama ka namin. Kaagad na namula ang aking pisngi nang marinig ang sinabing yon ni Paeng. Hindi ko maiwasang mapasinghap nang makita ang maamo niyang muka. Kung tutuusin, napakaraming babae ang nagkakagusto sa kanya sa aming bayan. Pero tila mas nakakalamang ako sa kanila. Sa akin kasi siya palaging nakasunod at lalong hindi naman ako papayag na ibaling niya ang atensyon sa ibang babae. Ayos na to. Halika, uwi na tayo. Pwede na tayong umuwi. Marami na tayong nahuling isda. O paano, halika na? Baka naman may iba pa tayong makuha. Mga prutas halimbawa. Bumalik na lang tayo sa susunod. Alam mo na, baka hinahanap na tayo ni nanay at tatay. Sige na nga. Basta, tayo pa din na magluluto ng mga ito ha. Alangan naman na iaasa pa natin ang mga ito sa mga magulang mo. Alam mo naman na pagod na sila sa paghahanap buhay. Oo nga. Tapos kapag nasa bahay naman sila, palagi pa silang sinusugod ni Namang Elmo. Alam mo, natatakot ako kay Namang Elmo. Parang hindi gagawa ng maganda eh. Kapag napansin nilang may masarap na pagkain tayong nakaahin sa mesa, para silang mga daga na basta nalang aatake kapag wala ang pusa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman hahayaang makalapit sa'yo mga yun. Isa pa, literal na abusado talaga sila dati pa. Kahit hindi naman sila hikaos, talagang nakatuwaan na nilang pakialaman ng pamilya namin. Ang totoo nga niyan, natatakot lang ako dahil hindi ko pa sila kayang labanan eh. Pero alam mo, oras na maging ganap na binata ako, babalikan ko ang mga abusadong yan. Ibabalik ko sa kanila ang ginawa nila sa pamilya natin. Sa bagay, ang drama na natin masyado. Mukhang kailangan na nating umuwi. Tumatakbo ang oras eh. Ayokong sinatatay pa mismo ang humanap sa atin. Oo nga eh. Halika na, umuwi na tayo. Naglakad lang kami pauwi sa bahay nila Paeng. Kaso lang, ang inaasahan naming pagluluto at mag-aasikaso ng aming hapunan ng maaga ay hindi naman natuloy. Nagulat kami nang marinig sa di kalayuan ang sigaw ng nanay ni Paeng. Sinubukan naming lumapit. Kaso, nalaman namin na nasa loob ng bahay si Mang Elmo. Kasama na naman ang mga sabog niyang kabarkada. Ano na? Hindi niyo ba talaga ilalabas? Mga madadamot kayo! Talagang gusto niyong masaktan ha? Walang iya talaga ang Mang Elmo na yan. Talagang wala na sa katwiran ang ginagawa niya. Naghahanap talaga sila ng taong gaganti din sa kanila. Paeng, pakiusap, huwag ka nang susugod sa kanila. Marami sila eh, samantalang nag-iisa ka lang. Baka mas lalong mapahamak si Nainay kapag may ginawa tayong hindi maganda. Anong gusto mong gawin ko? Manahimik na lang sa isang tabi? Habang pinagmamasdan ng mga magulang ko na sinasaktan ng hayop na lalaking yan?
Nag-iingat lang ako, alam mo yan. Kailangan nating kumilos nang hindi sila handa. Nang sa ganun magagawa natin silang talunin. Mga dalagita at binatilyo lang tayo, Paeng. Huwag mo naman hayaan na pati tayo mapahamak. Ang mabuti pa, magtago ka na lang. Lalapitan ko sila. Kailangan matigil ng ginagawa nila. Nanginginig na tinanaw ko si Paeng na matapang na sinugod ang mga kalalakihang nagpunta sa kanilang bahay. Kasalukuyang umiiyak ang nanay niya habang binubugbog naman ng mga kasamahan ni Mang Elmo ang tatay niya. Ang matanda na isang leader na grupo nila, hinalughog ang lalagyan ng bigas ng mag-asawa. Kinuha nila ang pera, pondong ulam at bigas namin. Napapaiyak na lamang ako habang pinagmamasdan si Paeng na galit na inaatake ang mga lalaki. Ngunit anong laban niya sa kanila? Kailangan makagawa ako ng paraan para matulungan man lang si Paeng. Kapag nanatili ako rito, masasaktan siya. Baka nga masahol pa sa nangyari ngayon ang kasasapitan niya eh. Mga hayop kayo! Anong ginagawa niyo sa bahay namin, Mang Elmo? Ganyan ka na ba talaga kasakim para pakialaman pati na ang kakarampot na pinaghirapan ng mga magulang ko? Tumahimik ka, bubwit ka lang. Akala mo ba porket binatilyo ka na, ay kaya mo na akong kalabanin? Papatayin kita sa bugbog, hayop ka! Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Hindi! Kaya din kita patayin! Abusado ka! Dahil sa mga narinig at nakita ko ay hindi na kinaya ng konsensya ko ang manood na lang. Nagtatakbo ko papunta sa bahay at dumampot ako ng mga bato. Pinagbabato ko ang bawat kasamahan ni Mang Elmo na noon ay tatawa-tawa lang habang sinasamsam ang perang pinaghirapan namin, maging ang bagong ani naming bigas at marami pang iba. Nanginginig na lumapit ako sa kanila nang makita kong susugod na naman si Paeng. Niyakap ko ang binata. Paeng! Pakiusap, Paeng! Huwag mo na silang patulan! Hayaan mo na silang umalis! Bakit ko naman gagawin yun? Para ano? Para mas lalo silang umabuso? Ang lalaki ng katawan ng mga taong to pero ang tatamad. Hindi sila ang naghihirap sa buhay pero bakit kung makaasta, sila na ang hari sa lugar na ito? Talagang kami ang hari sa lugar na ito. Wala kayong magagawa kundi ang sumunod sa gusto ko. Hayop ka! Papatayin kita! Laura, bitiwan mo ako! Huwag mo na akong pipigilan pa! Baka kasi saktan ka nila. Hindi mo sila kaya. Wala akong pakialam. Hindi ako papayag na basta na lang silang pumasok sa bahay natin at kunin ang lahat ng pinaghirapan ng mga magulang natin. Walang iya talaga kayo, Mang Elmo. Umalis na kayo rito. Sino ka ba at ang lakas ng loob mong itaboy ako? Ako lang naman ang babaeng tinulungan nila Paeng na makaligtas mula sa mga halangang kaluluwang kagaya mo. Mga masasama kayo, Mang Elmo. Wala kayong katulad. Dapat sa inyo, masunog na sa impyerno. Sinubukan kong lumapit kay Mang Elmo para sana ipagtabuyan pero sinalubong niya lang ako ng sampal. Napasigaw ako sa pagkabigla. Hindi ako kaagad nakapagsalita pero dahan-dahang pumatak ang luha ko sa labis na takot. Hindi nagustuhan ni Paeng ang nakita niyang tagpo kaya walang babala siyang sumugod papunta kay Mang Elmo. Sinuntok niya ang lalaki. Ngunit tila hindi man lang siya tinablan. Sa halip, bumuelta si Mang Elmo at malakas na sinuntok si Paeng na ikinasadsad ng binata sa dingding. Umungol ito at pinahid ang dugong pumuslit sa duguan niyang labi. Napasigaw ako sa labis na takot. Bugbog sarado na nga ang ama ni Paeng, nangihina pa sa labis na sama ng loob ang ina niya. Umiiyak na nilapitan ko ang lalaki. Diyos ko! Paeng! May sugat ka sa bibig! Bakit ka umiiyak? Hindi naman ako napuruan. Hindi pa ba sa lagay na yan? Aba, mukha ka nang lantang gulay eh. Yung pagkain natin, kinuha ng mga abusado. Huwag kang mag-alala. Babalikan natin sila sa ginawa nila. Ang drama nyo. Magsikap lang kayo at babalikan pa namin ang mga pagkain ninyo. Mamatay ka na sana! Singhal ko pero humalakhak lang si Mang Elmo. Tila hindi tinablan sa maaanghang na sinabi ko. Sa halip, ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagsisunuran naman ang mga kasamahan niya sa pag-alis. Tsaka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Inalalayan namin ang nanay ni Paeng na noon ay iyak ng iyak pa rin. Hindi niya matanggap na kinuha ng mga kapitbahay nilang barumbado ang aming ipong pagkain. Ako man nalulungkot ng husto.
Pero anong magagawa ko? Hindi ko naman sila kayang kontrahin. Kilala silang may mga koneksyon sa aming bayan. Kaya naman lahat gagawin nila, maging masama man ang aming kalagayan, wag lang silang mapahiya. Ang napuruhan lang ay ang tatay ni Paeng. Hinang-hina ang matanda ng alalayan namin. Literal na binaldado nila ang lalaki sa bugbog, kaya naman hindi na siya makagalaw ng maayos. At napabayaan ang munti naming hanap buhay nang mamatay nga ang tatay ni Paeng. Hindi na kinaya ng mahina niyang katawan na parang nalantang gulay. Walang yaang mga Elmo na yan. Talagang gusto niyang wag ko siyang lubayan. Sinira niya ang buhay ko. Huwag kang mag-alala, Paeng. Hindi naman habang buhay magiging abusado si Mang Elmo. Darating ang panahon may ibang taong magbibigay sa kanya ng karma. Magdurusa pa siya ng mas higit pa sa pinagdurusahan natin ngayon. Sana lang. Dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko hanggat hindi ko napapatumba ang lalaking yan. Pinatay niya ang tatay ko. Paeng, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo naman ipahamak ang sarili mo. Paano na lang si nanay kung pati ikaw malugmok sa kapahamakan? Isipin mo na lang kami kapag may nangyaring masama sa'yo. Alam mo bang kaya din ako naulila noon dahil sa bugso ng damdamin ko? Ganitong-ganito din ang nangyari sa mga magulang ko. Inakyat kami ng mga magnanakaw sa bahay namin. Sa pilitang kinuha lahat ng pwede nilang pakinabangan sa amin. Wala silang iniwan. Dahil maging ang mahalagang bagay kagaya na lamang ng alahas ng aking mga magulang, kinuha nila. Akala ko nga tutulungan ako ng aking mga kamag-anak nang malaman nila ang pagkamatay ng aking mga magulang. Pero alam mo kung ano ang ginawa nila? Pinabayaan nila ako. Ninakaw pa nila ang mga bagay na dapat ay para sa akin. Hinayaan nila ako maging palaboy. Sige, hindi na ako gagawa pa ng kahit na anong bagay na ikakapahama ko. Huwag kang mag-alala. Huwag ka na ding matakot. Salamat, Paeng. Maraming salamat. Nalulungkot lang ako at hindi maiwasang isipin na nangyari ang lahat ng ito dahil lang napagkatuwaan kami nila Mang Elmo. Bakit kaya may mga ganong klase ng tao? Kaysa sama nila. Sa tingin ko naman, may magagawa pa tayo para gantihan ang mga taong lumampastangan sa atin, Paeng. Sabihin mo, Laura, ano pa bang magagawa natin? Lapitan natin si Aling Rita. Ha? Ang mambabarang? Hindi ba delikado yun? Sa pagkakaalam ko, marami na siyang sinaktang tao. Hindi naman tayo lalapit sa kanya bilang kalaban niya eh. Ipapakita lang natin na talagang api tayo. Kapag nakita niya na miserable tayo, siguradong maaawa siya. Sa pagkakataong ito, tutulungan na niya tayo na gantihan ng mga taong kailangan nating balikan. Baka naman dyan tayo mapahamak. Magtiwala ka lang sa akin, Paeng. Hindi ako makakapayag na mapahamak tayo sa gagawin natin. Sisiguraduhin natin na magdurusa si Mang Elmo sa kasamaan niya. Nang hapon ding yun, pinuntahan namin ang bahay ni Aling Rita na mambabarang. Nakatira siya sa isang masukal na kakahuyan malayo sa kabiasnan. Tahimik lamang siyang nananahan doon kasama ang kanyang anak na babae. Sigurado ka ba talaga sa gagawin natin? Oo naman. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman sa natatakot ako. Pero alam mo naman ang reputasyon ng matandang mambabarang. Marami na siyang pinatay. Yun nga ang maganda eh, kasi hindi na siya aatras kay Mang Elmo. Basta kapag may napansin akong kakaiba, aatras tayo kaagad ha? Oo naman. Kailan ba ako hindi nakinig sa'yo? Halika na. Lumapit kami sa bahay na tinitirhan ni Aling Rita. Umuusok sa may kusina. Malamang may ginagawa ang ginang. Huminga muna ako ng malalim bago kumatok sa pintuan. Ilang sandali pa. Tao po, Aling Rita? Anong kailangan mo? Aling Rita, pwede po ba kayong makausap? Ano yon? Dito, pumasok kayo sa bahay. Maraming salamat po, Aling Rita. Ako nga po pala si Laura. Siya naman si Paeng. Nakakaramdam ako ng bigat mula sa inyong mga aura. Mukhang may kailangan kayong napakahalaga. Ano, tungkol saan ba ito? Tungkol po kay Mang Elmo, Aling Rita. Hindi biro ang pinagdaanan namin sa kamay ng matandang lalaking yun.
Umabot na sa punto na hindi siya pinapatulan ng tatay ni Paeng, kaya lantaran na niya kaming sinusugod sa bahay. Kinukuha niya ng sapilitan ang aming mga naipong pagkain, mga kinita mula sa paghahanap buhay, at mga pinamili naming pagkain. Hindi ito nakayanan ng mga magulang ni Paeng. Namatay po ang ama niya, samantalang nawala naman sa sarili ang nanay niya. Madalas pong tulala at malayo ang iniisip. Wala kaming ibang hiling kundi ang makaganti sa matanda. Kaya nagsusumamo po kami sa inyo. Tulungan niyo po kaming makaganti. Magagawa niyo po ba ang pakiusap namin, Aling Rita? Gagawin ko ang lahat. Makaganti lamang sa lalaking lumapastangan sa aking pamilya. Oo naman, matutulungan ko kayo. Ngunit may kapalit ito. Magkano po? Hindi magkano, iho. Kung hindi ano. Ano po ang kapalit? Tutulungan ko kayong makaganti sa taong nagkasala sa inyo. Pero kailangan nyo kong dalhan ng bungo ng isang namayapa na. Bungo ng kalansay? Tama ka, iha. Kailangan ko niyan. At huwag nyo ring kalilimutan ng itim na kandila. Pati na ang mahalagang gamit ni Elmo. Buhok man o kuko, laway o pawis niya mula sa damit o kahit na anong kagamitang nahawakan niya. Kahit pa bakas niya sa tinapakan niyang lupa, kung magagawa niyong ibigay sa akin, gawin niyo. Gagawin namin ang lahat. Madala lang sa inyo mga kailangan. Sige, humayo na kayo. Kailangan niyong maibigay sa akin ang mga bagay na kailangan ko bago mag-alas 3 ng madaling araw. Tumango kami ni Paeng at magalang na nagpaalam kay Aling Rita. Ang kaninang nerbiyos na nararamdaman ko ay kaagad na naglaho. Habang papalayo kami sa pinto at paglabas ng tarangkahan ay nakasalubong namin ang anak na dalaga ni Aling Rita, si Sylvia. Konting payo lang ha, mas mainam kung kukuha kayo ng bungo sa mga abandonadong sementeryo ng alas 12 ng gabi. Malalaman nyo kung ang isang bungo ay karapat-dapat para sa kapangyarihang itim na isasagawa ni ina. Magliliwanag ang paligid kung saan nakalagay ang bungo. Doon kayo magsisimulang maghukay. Kapag natagpuan nyo na ito, susubukin ng bungo ang inyong tapang at lakas ng loob. Huwag kayong padadaig sa takot. Kahit ano pa ang marinig nyo, kailangan nyong magpakatatag. Isipin nyo ang inyong sadya kaya kayo nasa sementeryo. Kapag nakuha nyo na ang bungo, ibalot nyo ito sa isang itim na tela at ibigay kay ina. Maraming salamat sa tulong mo, Sylvia. Umalis na kayo nang makabalik kayo sa nakatakdang oras. Salamat, Sylvia. Umalis kami ni Paeng sa kagubatan, dala ang pag-asang makakaganti rin kami sa hayop na si Mang Elmo. Alam ko naman na oras na magkasakit ang lalaki, hihinto na siya sa pang-aabuso sa sinumang nakakaya niya lang saktan at gagawin ang lahat makahingi lang ng tawad. Humanda ka ngayon, Mang Elmo. Magbabayad ka rin sa kasalanang ginawa mo sa akin. Kumalma ka lang, Paeng. Alam ko naman na magiging okay din ang lahat. Sana lang talaga magawa natin ng paraan na makaganti tayo sa matandang yun. Hindi ako papayag na maging masaya siya samantalang tayo ay nagluluksa. Kailangan na nating simulan ng pangongolekta ng mga kakailanganin. Sige, anong uunahin natin? Kukuha muna tayo ng mahalagang gamit na pagmamayari ni Mang Elmo. Ako nang bahala sa kandila. Sige, Laura. Nang araw na yun, kinumpleto namin ang mga gagamiting instrumento para maisagawa na ang pambabarang. Nakabili kami ng kandila sa halagang 5 sentimo. Ang gamit naman na nag-uugnay kay Mang Elmo ay nakakuha din si Paeng. Gusto ko ngang matawa nun eh. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang mga ito nang hindi man lang siya napapansin ng masamang lalaki. Mabuti na lang talaga, hindi siya nahuli. Pagsapit ng alas 10, nag-aya na siyang pumunta kami sa sementeryo. Tinandaan namin ang eksaktong sementeryo na kailangan naming tunguhin para mahanap ang karapat-dapat na bungo na ibibigay namin kay Aling Rita. Kinikilabutan ako, Paeng. Parang may mga matang nakasunod sa atin. Huwag kang matakot. Nandito naman ako eh. Hindi kita pababayaan. Alam ko naman yun eh. Malaki ang tiwala ko sa'yo at kahit kailan, hindi ako lalayo sa kung saan ka man naroroon. Mabuti naman kung ganun. O sige na, maupo ka na lang dyan ha. Ako na maghahanap. Ayun na yata ang tinutukoy ni Sylvia, Paeng. May nakita akong liwanag sa bandaron. Oo nga no. Teka lang at pupuntahan ko. Uy, sasama ako. Mukhang ito na nga ang palatandaang sinabi ni Sylvia.
May liwanag sa puntod na yun. Ano pang hinihintay natin? Halika na't hukayin na natin. Kaagad naming hinukay ang puntod na sa tingin ko ilang dekada nang namamalagi roon. Talagang napakaliwanag ng aming nakikita. Tila ba ayaw nitong maglaho hanggat hindi namin nakikita ang aming hinahanap. Isang lumang kabaong ang aming nahukay. Tinungkab ito ni Paeng gamit ang pala at sabay din kaming napatakip sa aming bibig nang makalanghap ng nakasusulasok na amoy. Sa labis kong gulat, purong kalansay na nga ang nakikita namin doon, pero alam kong katawan ng isang babae ang nakahimlay sa lugar na yon. Suot pa ng kalansay ang pira-pirasong bestidang sa halip na puti ay naging kakulay na ng putik. Ibang klase, nakakamangha, ang mga mata ng kalansay ay nagliliwanag. Tama ka. Nakakapanindig balahibo. Ito na nga ang hinahanap natin. Kailangan na natin makuha ang bungo na ito. Teka, bakit para yatang may naririnig akong ingay? Oo nga no. Parang ingay na mula sa ilalim ng lupa. Hala Paeng, pasimple kang lumingon sa paligid. Alam kong matatakot ka sa mga makikita mo. Sinunod ni Paeng ang sinabi ko. Pareho kaming nangatog sa takot nang mapansin ang bawat puntod sa sementeryo na yon ay may nakatayo. Alam kong hindi buhay na tao ang mga nakikita namin. Sila ay mga kaluluwa na tila nagambala sa aming ginagawa. Gusto ko nang sumigaw ng mapagtantong may malamig na braso ding nakatayo sa aking katabi. Yumuko ako, pinagmasdan ang paa nito. Halos takasan din ako ng kaluluwa nang makitang nakalutang ang maruruming paa nito at hindi man lang sumasayad sa lupa. Laura, huwag kang sisigaw. Huwag mong hahayaang madaigan ng takot. Kapag ginawa mo yun, kukunin ka nila. Magpakatatag ka. Oo. Isipin mo na lang na totoo silang mga tao. Wala kang pakialam sa kanila. Hindi mo sila pinapansin. Magbigay galang ka lang at lakasan ng loob mo. Gagawin ko. Hindi naman ako papayag na saktan nila tayo. Kailangan din nating makaalis dito. Ang ginagawa natin ay para sa paghihiganti natin, Laura. Kaya huwag kang matakot. Sa huli, pinili kong ilabas ang itim na tela at pinantakip sa bungo na matagumpay naming nakita ni Paeng. Nakakatakot lang dahil nagliliwanag pa ang mga mata nito na parang may buhay. Naibalot ko na. Mabuti kung ganun. Halika na. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Ibigay na natin to kay Aling Rita. Paniguradong bukas na bukas may magkakasakit na malubha at kukuyugin ng mga kaluluwa papunta sa impyerno. Hindi naman tayo masama, hindi ba? Ginagawa lang natin to dahil gusto natin makamit ang kapayapaan. Gusto natin makamit ang hustisya. Hindi tayo masama, Paeng. Palagi mong tatandaan yan. Lahat ng bagay may paliwanag kung bakit nagkakaganito. Kaya sana, wag mong isiping dahil lumapit tayo kay Aling Rita, demonyo na rin tayo. Sinira nilang buhay na meron tayo. Wala silang ibang ginawa kundi abusuhin tayo. Puro hinampo at pagmamaktol lang ang aming pinag-usapan hanggang sa makarating kami sa bahay ni Aling Rita. Sa labas ng bahay, nakita kong nakaabang si Sylvia. Kagaya ng nauna naming pagkakakita sa kanya, nakapaskil na naman ang ngisi sa kanyang muka. Base sa amoy na nalalanghap ko sa inyong dala, mukhang matagumpay kayo sa pagkuha ng mga magagamit sa orasyon ni Ina. Nagtagumpay nga kami, Sylvia, pero hindi naman naging madali ang aming pinagdaanan. Nakakatakot pala manguha ng bungo ng kalansay sa abandonadong sementeryo. Hindi naman normal na bungo ang kinuha nyo sa sementeryo. Yan ang bungo ng mga dating mangkukulam. Sila lamang ang may kakayahang mambarang kahit patay na, kaya lahat ng ibulong nyo sa kalansay ay nagkakatotoo. Nakakatakot pala. Pero sinunod nyo pa rin si Ina, kaya alam kong malakas ang loob nyo. Sige, pumasok na kayo sa loob nang maipakita nyo na sa kanya ang bungo na nakuha nyo. Maraming salamat, Sylvia. Walang anuman. Pumasok na kami sa loob ng bahay nila Aling Rita. Nadatnan namin ang ginang na abala sa pagbabasa ng makapal na librong may itim na balot. Magandang gabi po, Aling Rita. Magandang gabi naman, Iha. Ano, dala niyo na ba ang mga bagay na hiningi ko sa inyo? Nakuha na po namin lahat. Paeng, iabot mo na. Heto po, Aling Rita. Kumpleto na ang mga yan. Kumislap ang mga mata ni Aling Rita nang makita ang bungo.
Tinanggal niya sa pagkakabalot ng itim na tela. Nang makita niya ang kabuuan nun, gayon na lang ang paghalakhak niya. Maski ako nagulat, hindi ako nakapagsalita kaagad. Naunahan ako ng takot. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng malademonyo kung tumawa. Tuloy napahawak ako sa braso ni Paing. Paing, natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Mukhang gagawin na niya ang orasyon. Sige, sa tabi kayo maupo. Sisimulan ko na ang pagtawag sa pangalan ng taong ibabarang natin. Naiintindihan ko po. Halika Laura, maupo tayo sa tabi. Sige. Naupo kami sa kawayang papag na nasa tabi. Hinayaan kong magsindi ng kandila sa mesa ang ginang. Kulay itim din ang maliliit na kandilang meron siya. Habang isinasagawa yun, umuusal din siya ng hindi maintindihang lengguwahe na sa tingin ko, siya rin lang ang nakakasaulo. Tingin ko nga, bata pa siya isanay ng bigkasin ng bawat kataga. Nakakangilo, nakakapanindig ng balahibo. Kapag nagtagumpay si Aling Rita sa pambabarang na gagawin niya, pansamantala kong ilalayo si nanay. Ipapagamot ko siya sa bayan nang sa gayon, maging maayos din ang kanyang kalagayan. Magandang ideya yan, Paeng. Kapag gumaling na si nanay, magiging okay na din ang lahat. Babalik din tayo sa dati. Maayos, masaya at nagtutulungan. Alam mo, hindi ako nawawalan ng pag-asa na makakalimutan ni nanay lahat ng masamang pinagdaanan natin sa kamay ni Mang Elmo. Masamang tao yun eh. Hindi ko nga alam kung paano siya kinatakutan sa ating lugar. Gayong wala naman siyang ibang ginawa kundi ang manakot at mang-abuso ng kapwa. Balita ko nga, may sinaktan din siya maliban kina tatay eh. Narinig ko din yun. Alam mo na, wala naman na isisikreto sa bayan natin. Lahat alam nila. Buti nga walang nakaisip na gantihan sila, no? Sa tingin ko, tayo pa lang ang gagawa. Wala din naman akong pagsisisihan sa gagawin natin. Ako man ay naging biktima ng pagmamaltrato ng kagaya niya. Kaya galit na galit ako sa kanya. Naaalala ko ang aking sarili na sinasaktan pero wala man lang magawa. Saka pa lang kasi natin nagagawang gumanti kapag lumipas na ang panahon. At napapaisip na tayo sa lahat ng pinagdaanan natin. Shh! Huwag kayong maingay. Kailangan ko ng katahimikan. Sa halip na bigkasin ko ang ritual ay kayo ang naririnig ko. Pasensya na po. Ay ayos lang. Basta wag na kayong maingay. At ayokong makakarinig ng mga bagay na wala namang kinalaman sa ginagawa ko. Naiintindihan po namin. Hindi na nga kami nag-usap pa ni Paeng nang simulan na ni Aling Rita ang kanyang orasyon. Seryoso lang akong nakatingin sa matanda hanggang sa magsalita siya, sabay-sabing kailangan ko raw ipikit ang aking mga mata. Nang silipin ko si Paeng, nauna na palang nakapikit ang kanyang mata. Hindi na lamang ako nagsalita pa at tumalima. Sa aking pagpikit, kasabay kong niyakap ang aking sarili. Bigla akong gininaw. Sa hindi malamang dahilan, nagtayuan ang mga buhok ko sa braso. Pati nga siguro maliliit na balahibo ko sa tenga ay nagtayuan na rin sa labis na pangingilabot. Kalaunan, nakita ko ang matanda na may sinusulat na mga letra sa papel. Binilot niya ito at isiniksik sa butas ng ilong ng bungo. Pagkatapos, sinindihan niya ang itim na kandilang pinabili niya sa akin. Habang natutunaw ang kandila sa naglalagablab nitong apoy, hindi ko maiwasang mapatingin sa mukha ni Aling Rita. Para lang naman siyang inosenteng babae kung umasta. Pero bakit tila naging katatakutan siya sa aking mga mata? Kaluluwa ni Elmo, bumangon ka. Sumanib ka sa bungo na ito. Nang sa gayon, mabilis ko nang makontrol ang iyong katawan. Kung ako ang nasa lugar ni Sylvia, hindi ko nananaisin pang mamana ang kakayahan na meron ng kanyang ina. Nakakatakot kaya. Baka naririnig niya tayo. Mahina lang naman ang boses ko eh. Ang mahalaga sa ngayon, magkaroon ng hustisya ang kamatayan ni tatay. Pakiwari ko, hindi na tao si Aling Rita nang pagmasdan ko siyang magdasal. May hawak din siyang kutsilyo na walang babalang ginuhit niya sa kanyang palad. Ilang sandali pa, napapikit na lamang ako nang mapagtantong iniinda niya ang sakit ng kanyang palad. Nagtagumpay siya sa paggawad ng sumpa kay Mang Elmo. Nasabi kong epektibo yun dahil wala na ang bakas ng dugo na ipinatak niya sa bungo. Literal na hinigop ito ng ulo ng kalansay.
Kaluluwa ni Elmo, tinatawag kita. Sumpang hatid ko, tanggapin mo at pagdusahan. Nakita ko ng guhitan niya ang kandilang itim na nakapatong sa ibabaw ng bungo. Hugis lalaki yon at mukhang nagiging kawangis na nga ni Mang Elmo. Ilang sandali pa, lumingon sa amin si Aling Rita. Naigawad ko na ang karamdaman para kay Elmo. Bukas may maririnig kayong balita. Maraming salamat po, Aling Rita. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Pasalamatan niyo ang bungo na tumulong sa inyo. Paano po? Uuwi na kami. Sige, pag-iingat kayo. Tara na, Laura. Maraming salamat po ulit, Aling Rita. Sa'yo din, Sylvia. Walang anuman, kasiyahan namin ni Inang tumulong sa mga nangangailangan. Tutuloy na kami. Ang masasabi ko lang, hindi naman ganun kasama sina Aling Rita. Tumutulong nga sila sa mga taong walang kakayahang gumanti. Sa katunayan, habang papadaan kami ni Paeng sa kalsada, ay nadaanan namin ang bahay ni Mang Elmo. Naririnig namin na umuungol sa loob ang lalaki, kaya nagkatinginan kami ni Paeng. Aray! Ang sakit na tiyan ko! Bilisan niyong humanap ng gamot! Mga hayop! Sino bang gumawa nito sa akin? Papatayin ko siya! Mukhang nangyayari ng pinakamimithi natin. Naririnig ko ang pagdurusa ni Mang Elmo. Sana hindi lang yan ang sapitin niya. Yung mas malubha pa sana. Dapat lang sa kanya yan. Kung hindi niya tayo pinakialaman, hinayaan niya na mamuhay ng matiwasay sina nanay at tatay, hindi siya magdurusa. Pero sakim siya at abusado. Kaya mas mabuti na din yan kaysa sa manumbalik siya sa dati niyang nakagawian. Sa bagay, alam mo, siguradong matutuwa si Inay kapag sinabi natin sa kanya ang ginawa natin. Wag. Hindi niya pwedeng malaman ang bagay na ito. Mas mainam nang manatili na lamang siyang walang nalalaman. Hindi mapaghangad ng ganti si nanay. Kahit nasaktan na siya at ang tatay ko, hindi nila ako kailanman tinuruan na maging masama at mapagiganti. Ako pa pala ang nagturo sa'yo kung paano gumanti. Mukhang masama akong ehemplo. Huwag mong sasabihin yan. Malaki ang naitulong mo sa amin simula nang dumating ka sa bahay. May mga ideya ka lang talaga na masasabi kong mas epektibo kaysa sa manahimik na lang. At dito ko natutuwa na ilalabas ko ang pagnanais kong maghiganti kapag kasama kita. Naisip ko din naman na maghigante dahil hanggang ngayon hindi pa nahahanap ang mga salarin na kumanti sa aking mga magulang. Ang nangyayaring ito kay Mang Elmo ay isang halimbawa na kailangan na nilang maghanda at sila man ay haharap din sa kaparusahan. Darating din tayo dyan. Ang mahalaga muna sa ngayon, magawa nating kausapin si nanay para madala natin sa bayan sa susunod na araw. Siguro mamamalagi na muna siya doon para tuluyan na siyang gumaling. Yun ang naging plano namin ni Paeng. Nakalatag na. Kaso lang, hindi namin inaasahan ang dadatnan namin sa bahay. Wala nang buhay ang nanay niya na nagbigti sa kisame. Mukhang hindi nito kinayang matinding kalungkutan at pinili na lamang wakasan ang sariling buhay. Wala kaming nagawa kundi ang mag-iyakan. Nay, bakit mo nagawa sa amin to? Bakit mo kami iniwan? Hindi na niya kinaya ang kalungkutan. Siya na mismong tumapos sa buhay niya. Kasalanan to ni Mang Elmo. Ginawa niyang miserable ang buhay ko. Umiiyak na niyakap ko na lamang si Paeng. Wala din naman akong magawa para mapagaan ang nararamdaman niya. Sa ikalawang pagkakataon, naranasan ko ulit ang pait, kagaya ng pagkawala ng mga magulang ko. Kinabukasan, kasabay ng pagputok ng balitang namatay na ang nanay ni Paeng ay ang pagkakasakit naman ni Mang Elmo. Sa katunayan niyan, habang abala si Paeng sa pag-aasikaso ng burol ng kanyang ina, ako naman ay nagpunta sa baryo. Nakikiusyoso sa mga balita. Nagkataon naman na naroon din si Sylvia kaya lumapit ako sa kanya. Siguro naman narinig mo na ang balita. Tama ka, malubha si Mang Elmo. Gusto mo bang makita ng malinaw ang nangyayari sa kanya ngayon? Pwede ba? Oo naman. Halika, lumapit tayo sa kanila. Sisilip lang tayo. Tsaka huwag kang mag-alala, hindi nila tayo mapapansin. Lumapit nga kami sa bahay ng lalaki at nakasilip sa bintana. Halos mapaiyak ako sa takot nang makitang lumobo ang tiyan niya.
Sa katunayan, nagmumukha ng buntis si Mang Elmo. Tila malapit na ang kabuwanan. Wala naman ako magawa kundi mapahawak sa sarili kong tiyan. Hindi ko maiwasang isipin kung paano kapag sa akin nangyari ang bagay na yon. Nagkakagulo na ang mga kamag-anak niya. Narinig ko kanina may gumagalaw daw sa kanyang tiyan. Ano kaya ang nilagay ni nanay para umungol siya ng ganyan? Bakit parang hindi ka natatakot na mapagbintangan ka? Gusto mong malaman? Halika, sumama ka sa akin. Sige. Nagulat ako nang humawi ang mga tao sa pagdaan namin ni Sylvia papasok sa bahay ni Mang Elmo. May nagbubulungan, may pinag-uusapan kami. Tuloy kahit hindi naman kami malapit ni Sylvia sa isa't isa ay napahawak ako sa braso niya. Maging si Mang Elmo ay sumama ang tingin nang makita kong nakasunod sa babae. Anong ginagawa ng babaeng yan dito sa bahay ko? Huwag niyo siyang paalisin, kasama ko siya. Isa sa aking mga inuutusan para makapanggamot. Ano? Sumabay ka na lang kung ayaw mong mabuking kanila at malaman na kayo ni Paeng ang may kagagawan kung bakit siya nagkakasakit. Tama ang sinabi ni Sylvia. Sa kanya po ako nagtatrabaho kaya ako nagkakapera. Ano naman ngayon ang pakialam niyo? Alisin mo ang babaeng yan sa harapan ko, Sylvia. Ikaw lang ang gusto kong gumamot sa akin. Kung ayaw mong makita si Laura, hindi ko na rin itutuloy ang panggamot ko sa inyo. Siya. Hayaan nyo na siya dyan. Sige na, gamutin mo na ako. Wisit! Nakita ko ang pagguhit ng ngisi sa mukha ni Sylvia kaya kinabahan ako. Hindi ko alam kung ano ang nasa isipan niya ng mga sandaling yun. Pero alam kong hindi madaling pakisamahan si Sylvia. Malamang may gagawin siya kay Mang Elmo na sa halip na ikagagaan ang pakiramdam ng lalaki ay siguradong ikalalala nito. Laura, pwede ka bang kumuha ng langis sa aking dalang bag? Oo naman. Heto. Maraming salamat, Laura. Walang anuman. Nakita kong ipinahid ni Sylvia ang langis sa tiyan ni Mang Elmo. Kinilabutan ako dahil hindi lang ito basta langis. Dahil may kasama itong kung anong maitim na bagay sa loob ng lalagyan. Para bang mga binabad na linta. Ang mas nakakasindak pa, nakita kong gumapang ang mga yon papasok sa kanyang pusod na ikinatirik ng mga mata ni Mang Elmo. Anong nangyayari? Kumalma ka, hindi pa siya mamamatay. Isa yan sa mga inutos ni ina para maghirap ng todo si Mang Elmo. Pasensya na kung naging matanong ako. Hindi kasi ako sanay na makakita ng ganito eh. Sa ngayon, kailangan mo nang matuto. Palagi kang makakakita ng ganito. Ngayon ko lang napagtanto kung bakit hindi tumanggi si Aling Rita nang lumapit kami sa kanila para ipabarang si Mang Elmo. Nais nilang pagkapirahan ng lalaki. Literal na pagdurusa nga ang sinapit nito dahil simula nang mangyari ang karumal-dumal na pambabarang ni Aling Rita sa kanya sa pamamagitan ng bungo ng mambabarang, inabot ng 9 na taon ang kanyang iniindang karamdaman. Akala nga ng iba may medikal na paliwanag ang mga doktor dahil tumor daw ang sinasabing nasa tiyan ni Mang Elmo, kaya naman lumalaki ang tiyan nito. Hindi nila alam na nakita kong may pinasok na linta si Sylvia sa pusod ng kanyang pasyente, kaya naging miserable ang buhay nito. Ni hindi na nga nagagawa ni Mang Elmo ang dating nakagawian niya dahil nakaratay na lang siya sa kama. Mistula siyang malnourished. Sa kanyang anyo na malaki ang tiyan, payat naman ang mga braso at binti. Bahagya ding lumaki ang ulo niya, animo may hydrocephalus. Ngayon, talagang matanda na ang ugok. Hindi na siya makakapanakit pa ng kapwa dahil sa nangyayari sa kanya. Akala niya tapos na ako? Pwes, nagkakamali siya. Hindi ko pa nakukumpleto ang mga taong nais kong paghigantihan kasama siya. Ang mga kaibigan ni Mang Elmo dati, nilaglag na siya. Ayaw na nilang dumalaw sa kanya. Kinamumuhian na nga siya ng maraming tao eh. Malakas at nakakatakot lang pala si Mang Elmo noong wala pa siyang sakit. Sabi pa ng iba, baka nagka-cancer na daw siya sa kakakain ng mga nakaw mula sa pinaghirapan ng iba. Dapat lang din naman sa kanya yun. Maaga ako nawala ng mga magulang dahil sa takot sa kanya. Alam mo, hindi ko kayang gawin ang mga pananakit na nagawa niya sa mga tao. Tila babangungutin ako. Buti na lang. Hindi ka ba nakukonsensya? Nakakaramdam din naman ako. Kaso lang, kailangan kong kalimutan ang nararamdaman ko. Kung patuloy ako matatakot at maaawa,
Baka hindi na matahimik sina tatay at nanay sa kabilang buhay. Wala na sila, Paeng. Ang magagawa na lang natin sa ngayon, umusad sa buhay. Kalimutan ang mga masasamang nangyari. Nandito pa naman ako eh. Mahal kita. Hindi ako mawawala sa'yo. Alam ko naman yun. Kaya nga hindi ako papayag na iwanan mo pa ako. Lumipas ang panahon at 24 anyos na ako. Magkasama pa rin kami ni Paeng. Sa katunayan, hindi namin kinikilalang magkapatid ang isa't isa dahil inampun lang naman ako ng kanyang mga magulang. Tuluyan na naming ipinaramdam ang pagmamahalan namin sa pamamagitan ng pagiging magkasintahan. Araw-araw pa rin ako nagpupunta kina Sylvia. Kahit papaano, nakikita ko na ang dalawa. Nalaman kong anak pala ni Aling Rita si Sylvia sa pagkadalaga. Ang ama ng babae ay hindi na nagpakita nang malamang pinagbubuntis siya ni Aling Rita. Sa tuwing aalis si Paeng para magpunta sa palengke, ako naman ay nagpupunta sa bahay ng mag-ina. Nagpapaturo ako kung paano manggamot. Kaso lang, iba ang mga narinig ko bago ako makapasok sa bahay nila. Nag-uusap ang mag-ina tungkol sa amin ni Paeng. Sinasabi ko sa'yo, mabuting tao sina Paeng at Laura. Wag na wag mo silang pakikialaman o sasaktan. Hindi mo magugustuhan ang parusa ko para sa'yo. Nay, bakit niyo naman nasabi sa akin na sasaktan ko si Paeng? Gusto ko siya. Hindi ko lang gusto ang presensya ni Laura. Mukhang mahirap siyang ilayo sa piling ni Paeng. Tumigil ka. Yan bang itinuro ko sa'yo? Ang mang-agaw ng kasintahan ng iba? Baka nakakalimutan mo. Matagal nang may relasyon ng dalawa. Wag na wag mo silang pakikialaman. Hindi ko sila nais na pakialaman. Nahihirapan lang ako magpanggap na parang wala lang sa tuwing nakikita ko silang magkasama. Akala ko ba mahal mo ko? Anak mo ko, hindi ba? Dapat ikaw ang numero unong magbibigay ng gusto ko. Nahihibang ka na nga. Kukunin ko si Paeng sa ayaw o gusto mo. Wala kang karapatang sirain ang pangalan natin para lang sa pansariling kaligayahan mo. Bakit ba hinahadlangan mo ang kagustuhan ko? Ngayon ko lang naranasan ng maging masaya. Ngayon ko lang naranasan kung paano magmahal. Pero kung hahadlang ka sa lahat ng plano ko sa buhay, mas mainam na kung pati ikaw burahin ko na sa buhay ko. Tinalikuran na kaagad ni Sylvia ang kanyang ina. Ako naman, pinagpapawisan na ng mga sandaling yon. Hindi ko akalaing maririnig ko ang mga katagang yun sa bibig mismo ni Sylvia. Gusto niya ang aking kasintahan. Hindi naman pwede yun. Mahal ko si Paeng at hindi ako papayag na agawin siya ng sino man sa akin. Gayunpaman, kahit mabigat ang loob ko, ay lumapit pa rin ako kay Aling Rita. Maaga ka yata ngayon, iha? Opo, maaga kasi kaming nakapag-agahan ni Paeng. Papasok siya sa palengke at marami daw siyang hahakutin. Mabuti naman kung ganon. May mahalaga kasi akong sasabihin sa'yo. Ano po yun? Nais kong ipamana sa iyo ang bungo na nakuha niyo sa abandonadong sementeryo. 9 na taon na ang nakakaraan. Pero Aling Rita, ano po ang gagawin ko sa bungo? Hindi naman ako mambabarang na kagaya niyo. Nakapaloob na ang lahat ng kaalaman ko sa bungo at walang sino man ang makakabasa nun kundi ikaw lang. Habang hindi ka pa handa, pwede kang sumulat. Sabihin mo at isulat sa papel ang lahat ng bagay na gusto mong mangyari sa iyong kaaway. Tsaka mo ito isiksik sa mata ng bungo. Agad-agad tutugon ang bungo sa kahilingan mo. Bakit niyo po sinasabi sa akin to? Ikaw lang ang kakilala kong mapagkumbaba sa lahat ng bagay. Kahit nasasaktan ka na at lahat, nanahimik ka pa rin at tiniis ang sakit na iyong nararamdaman. Hindi naman po ako masamang tao, Aling Rita. Alam niyo ang rason kung bakit ko ginawa yun. Umaasa ako na mapapawi ng paghihiganti ang sakit ng nakaraan. Pero ang gamitin ng kaalamang ito para abusuhin ng iba, hindi na yun maganda. Ayoko din pong tanggihan kayo, kaya makakaasa kayo na iingatan ko ang bungo at hindi ipapakita kahit kanino. Salamat naman kung ganon. Matanong ko lang po, Aling Rita. Bakit sa akin? May anak naman po kayo. Bakit hindi niyo ibinigay sa kanya? Hindi ko magagawa yun. Suwail na anak si Sylvia. Matagal ko na itong itinatago sa'yo. Madalas na niya akong suwayin. Hindi siya nakikinig sa mga tinuturo ko. Madalas gumagawa siya ng sarili niyang desisyon na hindi ko alam. At mas marami pa siyang kayang gawin na alam kong hindi niya dapat ginagawa. Nambabarang ako kapag may naaaping nais maghiganti. Samantalang siya, nambabarang para katakutan ng mga inosente.
Ayoko nang umabot pa sa punto na maging magkalaban kayo. Pero sana, oras na mangyari yun, wag na wag kang susuko sa kanya. Labanan mo siya gamit ang bungo. Hindi ko po ugali na mangako, pero oras na ganun nga ang gagawin ni Sylvia, lalabanan ko po siya. Hindi ako papayag na may saktan siyang walang kamuwang-muwang sa pinaggagawa niya. Wika ko kay Aling Rita. Hindi ko alam na yun na ang huling pagkakataong makakausap ko siya ng maayos. Dahil nang makauwi ako sa bahay dala ang bungo, hindi na ako nakabalik kaagad sa kanila. Tila ba naging takot ako na makita si Paeng na lapitan si Sylvia. Nagpapanggap naman ako na walang alam sa mga masama niyang balak laban sa relasyon namin ng aking pinakamamahal. Hihintayin kong may gawin siya bago ko kumilos. Sa ngayon, si Aling Rita nga ang tinitira niya. Madalas pumapalpak si Aling Rita sa pambabarang at dahil yon kay Sylvia. Sa katunayan, pinatay na ni Sylvia si Mang Elmo kaya naman hindi na nakapagdusa pa ang lalaki. Marami pa sa mga lumalapit sa kanila ang pinagkakatuwaan na lamang ni Sylvia. Ipapaalam niya na isa siyang manggagamot tapos hindi naman talaga niya gagamutin ng taong humingi sa kanya ng tulong. Sa halip, pinapalala niya ang kalagayan nila hanggang sa mamatay. Nakakapanlumo lang na pumanaw na ang taong nagpahirap sa buhay ko. Hayaan mo na, mainam na rin yon para wala ka nang isipin pang iba. Sa bagay, tama na ang ilang taon. Mahaba na din yun. Paeng, halika, saluhan mo ko. Ipinagluto kita ng sinigang sa miso. Mukhang masarap yan ah. Teka lang, napapansin ko, palambing ka ng palambing habang tumatagal ah. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala naman, masama bang sumabay ako sa'yo sa pagkain? Nakakatuwa nga yun eh. Pakiramdam ko, ang gandang lalaki ko. Hayan ka na naman. Ang lakas ng kumpiyansa mo sa sarili. Sa bagay, gwapo ka naman talaga. Mabait, masipag at mapagmahal. Pero wag na wag kang magkakamaling ipagpalit ako sa iba. Bakit naman kita ipagpapalit sa iba? Mahal na mahal kita. Siyempre, hindi rin naman ako papayag na makita kang may ibang kasama. Dala ng labis na kilig ay hinalikan ko sa labi si Paeng. Sakto naman na nakita kami ng papalapit na si Sylvia at napansin ko ang pagtataka ng panibugho sa kanyang mga mata. Hindi ako nagpaapekto. Kami ni Paeng ang magkasintahan at hindi silang dalawa. Naparito ka, Sylvia. Anong kailangan mo? Pinapupunta kayo ni Ina sa bahay. Hindi maganda ang kanyang karamdaman. Anong nangyari sa kanya? Mukhang yan ang unang pagkakataong nagkasakit siya ng malubha ah. Hindi mo ba siya ginagamot? Ano ba sa tingin mo, perpekto ako? Nagkakamali din ng mga doktor, Laura. Ako pa ba na isa lamang nahamak na anak ng mambabarang? Isasama ko si Paeng. Sasama naman talaga ako sa iyo, Laura. Siyempre, tinulungan ako ni Aling Rita na makaganti kay Mang Elmo. Kaya dadamayan ko din siya at tutulong ako sa pag-aalaga. Pwede ka namang sa akin nalang sumabay, Paeng. May mahalaga raw na sasabihin si Ina sa kanya eh. Bakit pa kailangan mo akong pangunahan, Sylvia? Sa gusto kong kasabay ang kasintahan ko eh. Wala ka nang magagawa. Kaya pwede ba, ikaw na ang maunang umuwi sa inyo? Sapat na ang ginawa mong pagsasabi sa amin ng tungkol sa kalagayan ni Aling Rita. Wala ngang nagawa si Sylvia nang makita niyang magkahawak kamay pa kami ni Paeng tsaka sumunod sa kanya. Sinamaan niya ako ng tingin pero ginantihan ko siya ng ngisi. Pagdating namin sa bahay nila, nagulat ako nang makitang nakaratay sa kama si Aling Rita. Nag-aalala kong nilapitan siya. "Huwag mong ibibigay kay Sylvia ang bungo, iha." "Opo, Aling Rita. Nangangako ako." "Salamat." "Anong nangyari sa inyo, Aling Rita? Bakit kayo nagkaganyan?" "Ito ang dahilan ko bakit kailangan kong ibigay sa iyo ang bungo, iha. Hindi ako papayag na si Sylvia ang magmana nun. Nagawa nga niya akong saktan ngayon. Hindi malayong patayin na rin niya ako." "Pero nanay niya kayo, Aling Rita." "Hindi namimili ng mabibiktima niya ang isang mambabarang, iha. Kapag nilamon siya ng kasamaan, talagang gagawin na niya ang lahat makalamang lamang ng kakayahan. Kailan lang nang malaman ko ang mga bagay na tinatago niya sa akin. Nilinlang niya ako, iha. Nagpaloko ko sa kanya. Basta, sekreto lang natin ito. Hanggang kamatayan, walang sino man ang makakaalam."
Napayuko na lamang ako dahil sa nadaramang kalungkutan. Hindi ko akalaing magagawa ni Sylvia na saktan ng sariling ina. Tila ba kailan lang nang makita ko kung gaano pa siya naging masunurin dito. Ngayon, ibang-iba na si Sylvia dahil pati si Paeng ay ginagawa niya ng paraan para mapalapit sa kanya. Hindi ko nagugustuhan ang paghampas na ginawa niya sa kasintahan ko, habang ako naman ay kinakausap ang kanyang ina kanina. Basta sumama ka na lang sa akin. Pangako matutuwa ka sa pupuntahan natin. Marami kang makikitang magagandang tanawin. Saan mo naman balak isama ang kasintahan ko? Balak niya raw ako isama sa pusod ng kagubatan, Laura. Sabi ko nga sa kanya, sasama ako kung iimbitahan ka niya. Sabi mo raw sa kanya, hayaan mo lang kaming dalawa. Wala akong sinabing ganyan Talagang may pagkaharot ka rin Sylvia? Simpleng malandi. Pati ba naman nobyo ko ginaganyan mo? Wala ka na bang mahanap na iba at sa kanya ka pa nagpapapansin? Teka lang, anong pinag-awayan niyo? Nagsinungaling ang babaeng yan. Hindi ako papayag na sumama ka sa kanya. Halika na, umuwi na tayo. Paalam Paeng, alam ko naman na magkikita pa tayo sa mga susunod na araw. Tsaka ka na lumandi, alagaan mo muna ang nanay mo. Pinandisikan ako ng mga mata ni Sylvia pero hindi ako nagpatinag. Hinayaan ko na lamang siya at tinalikuran. Mahigpit na binilin sa akin ni Aling Rita na wag na muna ako magpapakita sa kanya. Sabi niya, si Sylvia raw ang naglalagay ng karamdaman sa kanya. Nararamdaman niya na rin na nalalapit na ang kanyang kamatayan. Kapag nasa tabi ako ni Aling Rita kapag nangyari yun, malalaman kaagad ni Sylvia na ipinamana sa akin ng kanyang ina ang bungo na pinaglagyan nito ng lahat ng kanyang kakayahan at kapangyarihan. Makalipas nga ang 1 linggo, nagluksa kami ni Paeng sa pagpanaw ni Aling Rita. Naglabasan raw ang mga naglalakihang bubuyog sa kanyang bibig. Marami ang nagsasabi na baka binarang ang matanda. Kaso lang, hindi niya alam na si Sylvia mismo ang may kagagawan noon sa kanyang ina. Nang puntahan nga namin si Aling Rita sa bahay niya, nag-iisang hinarap ng matanda ang kanyang kamatayan. Diyos ko, wala na si Aling Rita. Nasaan na ba kasi si Sylvia? Bakit wala siya sa tabi ng nanay niya? Kung hindi pa tayo napagsabihan ng kapitbahay nila, hindi natin malalaman na wala na palang matanda. Napaiyak ako nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Aling Rita. Lumubo ang mukha niya, nilalangaw at basa sa nana. Maging ang kanyang mga tuhod at siko ay nabubulok. Umabot na sa puntong nakikita na namin ang buto niya na mukhang naubos na ang laman. Hindi na ako magtataka. Buhay pa man din ang ginang noon ay inuuod na siya. At ngayon kung kailang pumanaw na siya ay wala na akong nakita. Kawawa naman si Sylvia. Naulila na din siya sa mga magulang. Huwag kang maawa sa babaeng yan. Hindi mo ba alam na siyang pumatay sa nanay niya? Binarang niya si Aling Rita. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, ilang beses kaming nag-usap ni Aling Rita. Pinagtapat niya sa akin ang mga ginagawa ni Sylvia. Hindi siya dapat na pagkatiwalaan. Alam mo bang siyang pumatay sa sarili niyang ina? Binarang niya si Aling Rita. Napakasama naman pala ng babaeng yun. Akala ko mabuti siyang anak. Kaya tayo nakikipagkaibigan sa kanya. Di pala siya mapagkakatiwalaan. Kapatid pa naman sana ang turing ko sa kanya. May lihim din siyang pagkagusto sa iyo, Paeng. Kaya mag-iingat ka. Wala ka naman dapat na ipag-alala sa akin. Di ko naman siya gusto. Wala din akong balak na ipagpalit ka sa kahit na sino. Alam ko naman yun. Ako lang ang mahal mo. Parang kailan lang. Nagluluksa din tayo. Tapos ngayon, si Aling Rita naman. Huwag kang mag-alala, hindi masasayang ang lahat ng sakripisyo ni Aling Rita. Hindi naman ako papayag na basta na lang maging malaya ang taong kumitil sa buhay niya. Nang araw ng libing ni Aling Rita, dumalo kami ni Paeng. Nagluksaman kami pero hindi kami nakipaglapit kay Sylvia. Ni hindi kababakasan ng kalungkutan ng mukha ng babae. Natutuwa pa nga yata siya sa pagkawala ng kanyang ina. Nang matabunan na ng lupa ang kabuuan ng kabaong, nagsitalikod na ang mga nakikipaglibing. Una pang umalis si Sylvia na hindi man lang kami pinansin. Nakikita ko sa kanyang nakangising muka ang matinding pagbabanta na hindi ko naman ikinabahala. Alam kong magagawa ko siyang kontrahin dahil nasa akin ang bungo na ipinamana ni Aling Rita. Halika na, Laura. Umuwi na tayo.
Sige, susunod ako. Mauuna ako sa may bakod ha. Dadaan ako sa libingan ni na tatay at nanay. Doon na kita hihintayin. Oo, saglit na lang ako rito. Nauna nang umalis si Paeng at nagtungo nga sa pinaglibingan ng kanyang mga magulang. Ako naman nanatiling nakatitig sa puntod ni Aling Rita. Hindi ako makapaniwala na kung gaano sila kalapit ng kanyang ina noon, si Sylvia pa talaga ang kikitil sa buhay ng kanyang ina ngayon. Hindi ko naman siya magawang ireklamo sa otoridad. Malamang hindi nila ako paniniwalaan. Baka nga isipin pa nila na babaliw na ako. Ito ang pinakamahirap na parte sa buhay ko, ang mawala ng mahalagang tao na pinagkakatiwalaan ko ng lahat-lahat. Hindi ko matanggap na kailangan mo pang pumanaw para malaman kung hindi pala dapat pagkatiwalaan ang anak mo. Pero huwag kayong mag-alala, Aling Rita. Kung gaano kayo kabuti sa akin, gagantihan ko yun ng mas higit pa. Ipaghihiganti kita sa sarili mong anak. Ako mismo ang gagawa ng paraan para hindi na siya magtagumpay sa masasama niyang hangarin. Tatalikod na sana ako nang mapahinto sa paggalaw. Narinig ko ang malamig na boses ni Aling Rita na tinatawag ako, pero mukhang galing sa ilalim ng lupa. Kabado akong napatingin sa kanyang pinaglilibingan. Napatalon ako sa gulat nang napansin kong umangat ang lupa at may lumabas na nga na kamay. Laura! Ginulat mo naman ako. Kinabahan ako doon ah. Hindi ka pa kasi sumusunod sa akin. Nag-alala ko. Akala ko tuloy kung ano na ang nangyari sa'yo. Ayos lang naman ako. Halika na, umuwi na tayo. Pagdating namin sa bahay, kaagad kong nilapitan ng munting kahon kung saan nakalagay ang bungo na ibinigay sa akin ni Aling Rita. Tumambad sa aking mga mata ang telang itim na nakabalot dito. Nagulat si Paeng nang makita niyang hawak ko ang bungo. Ano ang ibig sabihin nito, Laura? Sinundan mo na ba ang yapak ni na Aling Rita at Sylvia? Naku, hindi. Hindi ko ginagawa yun. Bakit nasa iyo yan? Dahil mapapahamak tayong dalawa kapag ipinagkatiwala natin kay Sylvia ang bungo na ito. Papatayin niya ako, Paeng. Naiintindihan mo ba ako? Gagamitin niya ang bungo para mabarang niya ako. Bago pa niya magawa yun, ako na ang makikipaglaban sa kanya. Hindi ako makakapayag na saktan ka na lang niya dahil gusto kanya mabura sa buhay ko. Hindi niya ako mabubura, Paeng, dahil gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Malabanan lang ang hindi magandang pinaggagawa niya. Simula nang mamatay si Aling Rita, kinatakutan na si Sylvia ng mga tao. Halos lahat ng humarang sa kanyang daraanan, pinatatamaan niya ng sumpa. Binibigyan niya ng karamdaman. Tuloy, ako man ay hindi na rin maawat sa paghadlang sa kanyang kasamaan. Sa tuwing may sinasaktan siya, binabarang at binibigyan ng karamdaman, kaagad akong nagsusulat ng pangontra at sinisiksik sa mata ng bungo. Kagaya ng inaasahan, gumagaling ang mga taong nabigyan niya ng karamdaman. Tuloy, madalas ko siyang makitang masama ang timpla ng muka at halos isumpa ako sa labis na galit. Isang gabi, nagkataong naghahapunan kami ni Paeng nang dumating si Sylvia. May kasama siyang 2 lalaki na hindi ko alam kung paano niya napapasunod sa kanya. Mukhang ang saya niyong pagmasdan ah, kumakain habang naglalambingan. Kaso lang, hindi kayo bagay. Ano bang gusto mong palabasin? Sylvia, bakit mo ba kami ginugulo? Ako dapat ang minahal mo, Paeng. Wala akong pakialam kahit ilang taon ang tanda ko sa'yo. Ang gusto ko lang, maging akin ka. Bakit mo ba ipinagpipilitan ng sarili mo? Hindi naman kita mahal. Natututunan ng pagmamahal, Paeng. Kung ako sa'yo, kalimutan mo na ang babaeng yan. Parang ang kapal naman yata ng mukha mo para kumbinsihin ang kasintahan ko sa mismong harapan ko. Hindi ka ba nahihiya? O talagang wala kang kahihiyan sa katawan mo? Ano bang ipinagmamalaki mo? Mamamatay ka na, hindi ka na mabubuhay pa, kagaya ng nangyari sa mga magulang mo. Kasabay ng pagsasalitang yun ni Sylvia, nanlaki ang aking mga mata ng husto. Nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan, kaya ako napaupo. Gayon na lamang ang pagkataranta ko nang habang nilalakasan ni Sylvia ang kanyang pag-oorasyon, tila mas mabilis na nawawasak ang ulo ko. Anong ginagawa mo sa akin? Ang sakit ng tiyan ko!
Tatanggalin kita sa buhay ni Paeng, kagaya ng pagtanggal ko ng mga magulang mo sa buhay mo. Natatandaan ko na. Ikaw ang kaaway ko noon sa aming bayan. Ikaw ang batang babaeng siningil ko sa utang ng mga magulang mo. Hindi ka anak ni Aling Rita. Paanong nagawa ka niyang tawaging anak? Ayun ba? Sa pamamagitan ng kapangyarihang itim, nagawa ko siyang isumpa at angkinin ako bilang anak niya. Dahil ang tunay niyang anak ay itinakbo talaga ng asawa niya. Buong akala niya ang nag-iisa niyang pinakamamahalang kasama niya hanggang sa siya ay pumanaw. Pero mali siya. Nalinlang ko siya. Hayop ka! Niloko mo si Aling Rita! Pinatay mo siya para makakuha ng mas malakas pang kapangyarihan! Ginawa ko yun para mabalikan ka. Pinakulong mo ang aking mga magulang, kaya nagawa kong mabarang ang iyong mama at papa. Matagal na kitang sinusubaybayan, kaya alam ko ang lihim mo noon pa man. Walang yaka! Hindi ka tao! Tama ka, hindi ako tao, pero mas lamang na ako sa'yo. Bumalik ako para maghigante. Baliw ka! Ako ang dapat na naghihigante! Mabuting tao ang mga magulang ko! Dala ng labis na galit, mabilis akong nakabangon mula sa pamimilipit at dinamba si Sylvia. Walang nagawa ang pag-awat sa akin ni Paeng dahil sinabunutan ko si Sylvia. Talagang hinila-hila ko ang buhok niya para lang masaktan siya at mag-iiyak sa ginawa ko sa kanya. Hindi man lang nakaganti sa akin si Sylvia. Sinubukan niya akong gamitan ng orasyon pero hindi ako nagpatinag. Walang yaka? Akala mo ba makakatakas ka sa ginawa mo sa akin? Hindi ako papayag na basta ka na lang makalusot. Matagal ko nang ninais na makaganti sa'yo, kaya pagtiisan mo ang pananabunot ko. Bitiwan mo ko, ang landi mong babae ka. Ikaw ang malandi. Alam mo ng nobyo ko si Paeng pero lumalapit-lapit ka pa rin? Ano, napahiya ka? Kasi hindi ka niya pinatulan? Ha? Hindi ako mapapahiya. Talagang ako ang pagbabalingan ni Paeng ng pagmamahal dahil selosa ka. Wala ka ng ibang ginawa kundi ang gwardyahan siya. Nasasakal na siya sa'yo. Sinungaling ka, Sylvia. Wala akong sinasabi sa'yong ganyan. Sinadya kong hilahin ng pagkalakas-lakas ang buhok niya, kaya siya napasigaw ng todo. Nalagas ang iilang hibla ng kanyang buhok na ikinahalakhak ko. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob para gawin ang bagay na yon sa kanya. Ang alam ko lang para akong sinasapian. Akala mo ba talunan na ako sa lagay na ito? Hindi ka magtatagumpay, babae. Lahat ng lahi mo ay papatayin ko. Kasama ka na ron. Hindi ka magtatagumpay. Kaya kitang labanan. Sinabing tama na. Hindi ba talaga kayo maghihiwalay? Napaatras ako ng pilit na hinawi ni Paeng ang pagkakalingkis naming dalawa ni Sylvia. Literal na bumalandra ako sa dingding, samantalang ang babae naman ay tumimbuwang sa sahig. Galit na galit siya sa ginawa ni Paeng na maski ang lalaki ay hindi nakaligtas sa kanyang makamandag na orasyon. Maya-maya pa, naglabas na siya ng manika. Nagre-representa ito kay Paeng. Susubukan ko pa sana siyang saktan, kaso lang natakot ako sa pwede niyang gawin sa manika. Baka saktan din niya si Paeng. Ano, lalaban ka pa? Halika na, sugurin mo pa ako! Hayop ka talaga, Sylvia. Isa kang alagad ni Satanas. Paano mo nasasabing mahal mo si Paeng? Gayong magagawa mo nga siyang saktan. Napagtanto ko lang na kahit anong gawin ko, talagang hindi ako magugustuhan ni Paeng. Kaya mas mabuti pang patayin ko na lang siya. Ipakukulong kita kapag ginawa mo yan. Talaga? Ang problema paano mo gagawin? May nakulong na ba sa salang paglalagay ng sumpa? Wala. Magsasayang ka lang ng pagod sa pagpapaliwanag sa kanila, pero walang maniniwala sa'yo. Magagantihan din kita sa paraan ko. Gagawin ko yun kagad. Huwag mo kong utuin, baliw. Hindi ka marunong mambarang. Natahimik nga ako sa kanyang sinabi, pero pinaningkitan ko naman ang mga mata ang hawak niyang manika. Nang makita kong abala siya sa pagkutsa sa akin, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kaagad ko siyang sinugod. Pinrotektahan niya ang ulo niya kaya mabilis kong nabawi ang manika. Galit na galit siya nang makitang nalipat ito sa kamay ko kaya animoy mabagsik na hayop na inatake niya rin ako. Binalingan ko naman si Paeng. Saluhin mo to! Nakahanda ako!
Kailangan mong sunugin ang manika nang wala nang makapanakit sa yung iba. Sinalo niya nga ang hinagis kong manika na inagaw ko mula kay Sylvia. Mas lalo siyang nagwala nang makita niyang wala na siyang maipapanakot sa akin, kaya naman inutusan ko si Paeng na sunugin na ang manika. Tumalima naman ang lalaki na ikinaatras ni Sylvia. Alam niyang kahit ang manika ang nagre-representa kay Paeng, siya ang masasaktan kapag si Paeng naman ang sumunog sa gamit na ginawa niya. Gayon na lang ang pagsisigaw ni Sylvia nang ihagis naman kaagad ni Paeng ang manika sa nagbabagang panggatong sa aming lutuan. Mga hayop kayo! Babalik ako! Gagantihan ko ang ginawa nyo! Pwes, kamatayan mo na ang aalalahanin namin sa pagbabalik mo! Matatakot din kayo! Halimaw ka! Hindi ako magpapatalo sa'yo! Nagmamadali nang tumalikod sa akin si Sylvia. Iniwan niya kaming dalawa ni Paeng kaya kaagad akong napayakap sa lalaki. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito ang lahat. Ang taong sinisisi ko sa pagiging ulila ko sa murang edad ay nilapitan ako para kaibiganin. Bakit ba ngayon ko lang nalaman ang mga bagay na ito? Kung binigyang pansin ko lang sana ang mga sinabi sa akin ni Aling Rita, malamang matagal nang naresolba ang bagay na ito. Ayos ka lang ba? Pasensya na. Hindi ko alam na si Sylvia pala ang punot dulo ng kaguluhan sa buhay mo. Wala ka namang kasalanan doon, Paeng. Hindi mo alam na siya ang batang anak ng mambabarang. Nagawa pa niyang magpanggap na anak ni Aling Rita. Palibhasa, magkasing edad lang sila ng tunay na anak ni Aling Rita at magkapareho pang babae. Kahit na, muntikan pa naman akong maniwala sa mga sinabi niya sa akin na puro paninira lang pala laban sa'yo. Kalimutan mo na yon. Ang mahalaga, okay na tayo at hindi kailanman makikinig sa kanya. Tama ka. Hindi na tayo makikinig sa kanya. Gagawin na natin ang lahat. Maiwasan lang ang babaeng yun. Habang nakahiga, inalala ko ang naging paghaharap namin noon ni Sylvia. Hindi ko man lang naalala ang mukha niya. Mabuti na lang talaga, nakilala ko siya kahit na ilang taon na ang lumipas. Nagawa pa man din niyang magpanggap na mabait sa harapan ko. Ano pa ba ang hinahanap niya? Buhay ang mga magulang niya, kahit nakakulong. Ako naman ay talagang binawian niya ng mga magulang, kaya mas lamang pa rin ang swerte niya kaysa sa akin. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan pa niyang maghiganti. Tuloy, bumangon ako at kumuha ng papel. Isinulat ko ang mga bagay na kailangan maranasan ni Sylvia para mapagbayaran ang ginawa niya sa mga magulang ko, pati na rin kay Aling Rita. Isiniksik ko ito sa mata ng bungo at nagtirik ng itim na kandila sa tuktok nito tsaka nahiga. Kinaumagahan, nasa bahay na naman namin si Sylvia. Akala mo ba tapos na ako sa paghihiganti ko sa inyo? Ngayon ang nakatakdang araw na mamamatay ka, Laura. Anong ibig mong sabihin? Ikaw na lang ang babarangin ko nang mabura ka na sa buhay ko ng tuluyan. Tutal, ayaw naman sa akin ni Paeng eh. Ihuhuli ko na siya. Sige, gawin mo ang sa tingin mo ay ikasisiya mo. Subukan natin kung magagawa mo ba akong saktan. Halakhak lang ang isinagot sa akin ni Sylvia. Pagkuway pinakita niya sa akin ang hawak niyang bungo. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang bagay na yon dahil nasa akin naman ang bungo na ibinigay ni Aling Rita. Ang alam ko lang, kinikilabutan ako sa bawat pagkakataong binubulungan ni Sylvia ang bungo. Parang ako ang nakakarinig ng mga kasumpa-sumpang mga kataga mula sa kanyang bibig. Mamamatay ka, Laura. Hindi ako papayag na ikaw ang makinabang sa pinaghirapan ko. Akin ang bungo na binigay ni Nanay Rita sa'yo. Ang kapal naman ng mukha mong angkinin na nanay si Aling Rita, gayong hindi mo naman siya itinuring na ina. Kaya pala malakas ang loob mong kalabanin ako. Ikaw palang binigyan niya ng bungo. Para lang dito, makikipagpatayan ka na? Aba, ang dami mo na yatang gustong bawiin sa akin ah. Si Paeng, ang buhay ko at ang lahat ng meron ako. Oo, gusto kong kunin sa'yo ang lahat dahil naiinggit ako at wala akong pwedeng ibalik sa'yo maliban na lang kung mamamatay ka at yun ang ikatutuwa ko. Kapag pinatay mo si Laura, ako ang makakalaban mo. Kaya na kitang kontrolin, kagaya ng ginawa ko kay Nanay Rita, kaya humanda ka!
Sinimulan niya ang pambabarang sa pamamagitan ng pagtuktok ng kung anong bagay sa bungo. Narinig ko ang ingay noon pero hindi ako nakakaramdam ng sakit. Sa halip, nakita ko ang liwanag na nagmumula sa hawak niyang bungo. Tila konektado ito sa binigay ni Aling Rita sa akin. Nagulat na lamang ako nang sa halip na ako ay si Sylvia ang sumigaw at nangisay sa sakit. Ah! Ang sakit ng ulo ko! Anong ginawa mo sa akin, bruha ka? Nababaliw ka na ba? Nakikita mo bang may hawak akong bagay? Wala pa nga akong ginagawa eh. Namimilipit ka na? Aba, huwag kang bintang ng bintang ha? Halimaw ka! Talagang papatayin kita! Asikasuhin mo muna yung nararamdaman mo bago mo ako kalabanin. Alam mo naman na wala akong laban sa'yo eh. Alam kong may ginawa ka. Magbabayad ka talaga sa akin. Ikamusta mo na lang ako kay Aling Rita ha? Huwag kang mag-alala. Kahit patay na siya, kapangyarihan niya ang nasa bungo na hawak ko. Kahit nasa hukay na siya, nagagawa niya pa rin na mabarang ka para pigilan ang kasamaan mo. Hindi! Hindi ako papayag! Nagsisigaw si Sylvia habang sapo niya ang kanyang sumasakit na ulo. Ni hindi na nga siya makaganti pa sa akin, lalo na at nakita kong dahan-dahan nang namumula ng husto ang kanyang muka hanggang sa sumabog ang kanyang ulo. Lumabas ang sariwa ngunit malapot na dugo sa kanyang mga mata, ilong at tenga. Mistula siyang lobo na nasobrahan sa hangin kaya pumutok. Kasabay nun, mas lalong lumakas ang lagablab ng itim na kandilang nakasindi sa tuktok ng bungo. Tila ba natutuwa na may nakuha na naman itong kaluluwang kasing itim ng kulay ng kandila ang budhi. Napaiyak ako nang bumagsak si Sylvia. Walang sino man ang makapagpapaliwanag sa nangyari sa amin noon ng araw na yun. Buong akala ko, papatayin din ako ng aking konsensya matapos ang nangyari kay Sylvia. Pero niyakap na lamang ako ni Paeng. Sa dami ng ating pinagdaanan, nanatili kang matatag at malakas. Kaya pinagmamalaki kita. Alam kong ikaw mismo ang gumawa ng paraan para matigil na ang pagdurusa natin mula sa mga taong walang ibang hangad kundi ang sirain tayo. Mula kay Mang Elmo at Sylvia, ikaw ang tumalo sa kanila. Hindi ko naman magagawa ang bagay na yun kung hindi dahil sa tulong mo. Nakakapagod mabuhay na laging nasa ilalim. Pero may mga pagkakataon din pala na iaangat tayo ng Panginoon. Dahil maging siya, hindi nagugustuhan na palagi na lang tayong inaapi. Matapos ang trahedyang yun sa buhay namin, hindi na ako naghangad pa ng kahit na ano. Ang dalawang bungo ay dinala ko sa pinaglilibingan ni Aling Rita at nilibing din sa tabi niya. Tama na ang ginawa kong laban sa mga nanakit sa akin. Siguro naman, pinagdudusahan na nila ang mga nagawa nila sa impyerno. Sa ngayon, sa Maynila na kami nakatira. Nagkaroon kami ng 3 mga anak na parehong napag-aral namin at naigapang sa aming pagsisikap. 2 sa kanila ay nasa Canada at regular na nagpapadala sa amin. Ang bunso naman namin ni Paeng nasa bahay at may sarili na ring propesyon, isang arkitekto. Siya din ang nag-aalaga sa amin kasama ng kanyang asawa at mga anak. Ni minsan hindi ko kinuwento sa kanila ang tungkol sa bungo at barang. Mas mainam na lang na wala silang alam tungkol doon. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan ninyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.